Hi, doon ka. Good morning. Itutuloy po natin ang prepara ng empanada. Patapos nating timplahin ang harina at masahin, ito na po ang resulta, no, ng minasang harina. And then gagawin na po natin at ito po ang nagiging resulta ng produkto. Hindi po madaling gawin ang empanada. Kaya po sa pagtitinda naming mag-asawa, hindi araw-araw sa buong isang linggo nagagawa po namin makapagtinda dahil hindi po madaling gawin ang aming mga paninda. Ito po ang aming paninda. Una po ay empanada. Sumunod ay lumpiang toge. At ang ika-tatlo ay turon. At ang ika-apat ay siomay. No? At ang ika-lima ay lumpiang Shanghai. Ito po yan. Oh. So, nakapagtitinda po kami sa loob ng isang linggo, 3 beses lamang po. Mula ng Lunes, 4 araw po, 4 na beses. Lunes, Martes, Miyerkules at Huwebes. Yung Biyernes, Sabado, Linggo, mamamalengke, ipeprepara ang mga gagawin at sa araw ng linggo, inihahanda na ang mga lulutuin katulad ng ginagawa kong ito. Kaya po, hindi po madali at hindi araw-araw ay kaya naming magtindang mag-asawa. Sabi ng marami na sa aming mga suki na laging bumibili sa amin, bakit daw po kami nagtitinda pa? Samantalang matanda na kami. Ang asawa ko po 81 years old. Ako po ay 75 years old. Pero wala pong magagawa. Ito po ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa amin. Meron po kaming 2 anak, pero nauna po silang namatay sa amin. Iniwang kaming mag-asawa na kaming 2 lang. Kaya po, walang magbibigay ng suporta sa aming pangangailangan, kaya kinakailangan kumilos kami. At sa tulong ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, ay kami ay binibigyan ng lakas, kakayahan, magluto, magmasa, at gumawa ng aming mga paninda para nang sa ganon ay meron kaming magastos. At kasama po ng paghahanap buhay namin ay ang paglilingkod kong ginagawa sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod ko sa altar ng Diyos bilang lay minister of the Holy Eucharist. Pinasasalamatan ko ang Diyos. Bakit? Sapagkat binigyan kami ng mga taong tumutulong at nagmamalasakit sa amin. Lahat po ng bumibili ng aming mga paninda, unang-una po ay hindi lamang ang lasa ng aming itinitinda ang pinahahalagahan nila, kundi nakikita nila yung edad namin ay kahit na sabing 20 pesos, 40 pesos, 50, 100, nabili sila tuwing kami darating. Bakit? Sa kagustuhan nilang tulungan kami. Kaya pinasasalamatan ko ang Diyos. Bakit? Sapagkat sa ginagawa naming paghahanap buhay ng mag-asawa, nakakatulong din kami sa aming kapwa. Hindi dahil nabubusog laang sila sa aming itinitinda at nasasarapan sila, kundi na gagawa namin ang isang uri ng ebanghelisasyon sa aming paghahanap buhay. Una po, katulad ng nasabi ko,
ang lahat ng bumibili sa amin, nangunguna ay yung kanilang malasakit at awa sa aming edad. So dahil sa aming pagtitinda ng aming katandaan, sumisibol sa puso nila ang pag-ibig, malasakit sa kapwa. Kaya po, pinasasalamatan ko ang Diyos, ang aking dalangin palagi. Panginoon, salamat. Binigyan mo sila ng kabutihang sa kanilang puso upang umiral at magmalasakit sa amin. Payabongin niyo po ang kabutihang ito sa puso nila upang ito'y manatili at hindi lamang sa aming mag-asawa isinasagawa, kundi sa lahat ng kanilang kapwa. Sapagkat ang kabutihan ay nagmumula sa puso, hindi po kalikasan sa tao. Ito po'y nagmumula sa biyaya ng Diyos. At nang dahil sa biyaya ng Diyos sa kabutihang iyan, kaya sumisibol ang malasakit. Sumisibol ang awa upang kami ay suportahan sa aming paghahanap buhay. Kaya po, pinasasalamatan ko ang Diyos sa kabila ng paghahanap buhay namin, nakagagawa pa rin kami ng ebanghelisasyon na buhayin sa puso ng mga nagmamalasakit sa amin ang kabutihan, pag-ibig sa kapwa. Kaya po, sa aming karanasang mag-asawa, pinasasalamatan ko ang Diyos na kami ay nagiging makabuluhan pa rin sa aming kapwa. Hindi lang nang dahil sa paglilingkod ko sa altar ng Diyos, kundi maging sa pakikisalamuha namin sa aming kapwa, sumisibol ang kabutihan sa puso ng kapwa namin kapag kami ay nakakadaupang palad nila. Kaya salamat, Panginoon, ginagawa mong makabuluhan ang buhay namin. Kahit kami naghihirap, sabi nga, bakit hindi namin naihanda ang buhay namin para sa aming pagtanda? Pero po nagsabi niya, dapat daw po inihanda namin ang aming buhay sa aming pagtanda nang sa gayoy hindi kami naghihirap. Pero ito po ang kaloob ng Diyos sa aming mag-asawa. No? Nung kami po ay nasa kabataan at kalakasan, nagkaroon po kami ng magandang hanap buhay, subalit ang aking anak pong panganay ay nagkaroon ng sakit na halos gumagastos po ako, kaming mag-asawa, ng mayroong 25,000 buwan-buwan sa kanyang sakit. Dialysis, gamot, doktor, at lahat ng kanyang mga pangangailangan. At yan, sa loob ng 3 taon. Kaya po yung aming mga savings na gagawa ay nagamit sa kanya. Yung akin naman pong anak na bunso na mas naunang namatay sa panganay na anak ko, siya po ay nagkaroon ng eclampsia sa kanyang panganganak at nag-cardiac arrest. So, sa madalit sabi, yan po ang nabigyan kasaysayan. Kaya bakit kami sa kabila ng katandaan, nagagawa pa namin maghanap buhay. Salamat, Panginoon. Ibinigay mo ang kalakasan, ibinigay mo ang kakayahan upang magampanan namin ang lahat ng ito. Kaya dito, sa karanasang ito, dito ko nauunawaan ang kalooban ng Diyos. Hindi daan ang kahirapan sa tao. Hindi daan ang kahirapan sa tao upang siya ay malungkot,
masaktan ang damdamin at maghangad ng higit sa dapat niyang abutin sa buhay. Maligaya kami sa aming katatayuan. Bakit? Sapagkat nakikita namin ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa buhay namin araw-araw. At ito ang nagbibigay sa amin ng kasiyahan, ng kahalagahan upang maging maligaya kami at hindi nasasaktan ng kalooban, hindi naghihirap ang isip at damdamin dahil sa kawalan ng aming mga material na pangangailangan. Kaya ang mga karanasang ito ay siya naming naibabahagi sa aming kapwa upang madama din nila. Hindi daan ang paghihirap ng mga sa material na bagay upang ikaw ay maghirap ang puso, isip, damdamin, kundi itutok ang iyong puso at isipan sa Diyos, magtiwala sa Diyos para na sa gayon ay lumaya ka sa paghihirap ng mundo ito. Matutunan mong tanggapin, matutunan mong makita ang biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa iyo araw-araw. Maliit man o malaki. Maliit man o malaki. Ang katiyakan dumarating sapagkat mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kaya salamat Panginoon, salamat dahil sa hindi man kami karapat dapat sa iyong dakilang pagmamahal, patuloy mo kaming ginagabayan, patuloy mo kaming pinagpapala. At alam ko, ganito ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos, kaya lahat ng tao, makasalanan o hindi, minamahal ng Diyos. Lahat ang pagpapala ng Diyos ay pantay-pantay. Makasalanan man, pinagpapala ng Diyos. Kung papaanong ang sikat ng araw ay pinadadaloy sa mga masasama at mabubuti. Ganyang kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, ituon natin ang ating puso, isip, damdamin sa Diyos. Hanapin natin, titigan natin sa bawat araw, maliit man o malaki, makikita mo kung paano kanya pinagpapala. Madadama mo kung paano kanya ginagabayan, inaakay sa tamang landas patungo sa kaluwalhatian niya. Kaya salamat Panginoon sa biyaya mo sa aming mag-asawa. Salamat po. Sana po ay ang vlogging na ito ay makatulong sa aking kapwa. Tulad na sinabi ko, nais, pinasasalamatan ko kahit kami mahirap sa material na bagay, subalit nagiging makabuluhan ang aming buhay para sa aming kapwa sa pagpapadama ng dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. We praise you, Lord. We praise you, Lord. And I love you. Salamat, 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 Panginoon. Salamat.